Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH. Hukumang Pantahanan. Hukumang Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping unpaid property tax o amilyar, dito sa Hukumang Pantahanan! Halika na, Era. Pumasok na tayo sa loob. Oh, dito ang tuwa ka na ngayon dahil naaprubahan na yung working visa mo sa Japan. Teka nga, tutol ka ba sa pag-alis ko papuntang Japan, Ross? Kahit na sabihin ko sa'yo tumututol ako, hindi ka naman makikinig sa akin. Tutuloy ka pa rin. Huwag ka nang tumutol. Kailangan ko ng kumilos para sa ikabubuhay natin. Kung aasa lang ako sa'yo, walang mangyayari. Mamamatay tayong dalawa sa gutom. O, sige. Umalis ka. Bahala ka sa buhay mo. Yan mahirap sa'yo eh. Hindi ka marunong makiisa sa akin. Palagi mo nalang iniisip yung pride mo. Anong sabi mo? Ako, ma-pride? Alam ko namang tudol ka mag-Japan ako kasi ayaw mong madaig kita. Gusto mo habang buhay lang akong sunod-sunuran sa'yo. Hindi na ngayon, Ross. Tatayo na ako sa sarili kong mga paa. Para naman mabili ko lahat ng gusto kong bilhin. Ganyan ka naman eh. Sarili mo lang ang iniisip mo. Tama na. Kung kaya mo sana akong buhayin, hindi ako aalis ng bansa. Kaso, ni isang pirasong panty, hindi mo ako kayang maibili. Sawang-sawa na ako sa buhay natin. Puro na lang utang. So, totoo lang, wala na akong mukhang maihaharap sa mga kapitbahay at kakilala natin dahil lahat sila inutangan na natin. At hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nakakabayad sa kanila. O, yun ang plano mo sa Japan? Ay, natural, magtatrabaho ako doon. Magtatrabaho ka bilang entertainer sa Japan? O, ano naman masama doon? Magpapakapokpok ka para lang kumita ng pera. Hoy! Hindi porket sinabing entertainer sa Japan, pokpok na. Ay, bakit? Ganon din naman yun ah. Singer ako doon, hindi pokpok. Kahit na. Ang tingin pa rin ng ibang tao kapag sinabing entertainer sa Japan, pokpok. O, bakit sino ba sila para pansinin natin? Hayaan mo na nga sila. Basta ang importante, makaipon ako ng pera para makabili tayo ng bahay. Ayoko na nung eksenang palagi tayong pinalalayo sa bahay kasi hindi tayo nakakabayad ng upa. Sige, bahala ka. Basta siguruhin mo lang na may iuwi kang malaking pera. Ako na bahala sa i-remit mong pera. Iipunin ko para makabili na tayo ng bahay. Hello? Ross? O ano, kumusta na dyan? Nabili ko na yung bahay na pinapangarap natin dito sa Silang Cavite. O ito nga, inaayos na namin ng mga pinsan ko yung bahay. Pinapipinturahan na namin para maging maaliwalas ang paligid. Bumili na ako ng mga bagong furniture na aakma sa tema ng bahay natin. Oo, mabuti naman kung ganon. Excited na akong makauwi dyan at makauwi sa bahay natin. Uuwi ka na kagad? Oo, matatapos na yung kontrata ko dito sa Japan. Isang buwan na lang makakauwi na ako ng Pilipinas. Teka, huwag ka munang umuwi. Eh bakit naman? Paubos na kasi yung perang nasa akin. Siyempre, alam mo naman, maraming gasto sa pagpapagawa ng bahay. Magstay ka muna dyan kahit mga 1 taon pa para makaipon tayo ng pera uli. Ay, sige. Ay, kakausapin ko yung employer ko kung pwede pa akong magstay na matagal. Basta, Ross, pangako mo sa akin pag uwi ko, dapat maayos ang bahay natin. Oo naman. Huwag kang mag-alala, Era.
Ginagamit ko sa tama ang mga perang ipinapadala mo sa akin. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Oh, etong bahay natin, mahal ko. Wow! Ang ganda naman, Rose. Siyempre, pinaghirapan mong lahat yan. Pasensya ka na kung medyo luma na yung mga muebles. Kasi 2 years nang lumipas simula nung bili natin tong bahay. Dapat nga, 1 taon lang ako mag-e-extend sa Japan. Ginawa ko ng 2 taon. Kasi, ang ganda ng offer sa akin ng employer ko. Di ibig sabihin, marami kang naipon. Oo naman. Sapat na yung naipon ko para makapagpatayo tayo ng negosyo. O nga pala. Ikaw, kumusta ka naman? Nakahanap ka na ba ng trabaho? Hindi. Nagpahinga muna ako. Alam mo naman, katatapos lang ng kontrata ko dun sa factory. Pero huwag kang mag-alala. Makakahanap din ako. Okay lang. Malaki naman yung naipon ko. Kaya, take your time. Era, mahal ko. Alam mo, masaya ako. Bakit? Makakasama na rin kita sa wakas. Ako rin. Kaya talagang susulitin ko ang mga araw na kasama kita. Talaga? I love you. Napakaswerte ko talaga sa'yo. Era, mukhang problemado ka. Baka may maitulong ako. Naku, ma. Bankrupt na po ang negosyo namin na bigasan at sari-sari store. Ganun ba? Kakalungkot naman. Pero anak, huwag kang mawalan ng pag-asa. Makakabangon din kayo ng asawa mo. Kaso, ang laki na ng utang namin ngayon. Sinisigil na nga kami ng pinagkakautangan namin eh. Hindi ko alam kung saan ako dutukot ng pera. Magkano ba kailangan mo? Pautangin mo na kita. Ha? Bayaran mo na lamang ako kapag nagkapera na kayo. Sige po, ma. Talagang kailangan ko talaga ng pera ngayon. Lalo na magbabayad na naman kami ng amilyar. Sino ba sa inyo ni Rose ang nagbabayad ng amilyar? Siya. Sabi naman niya sa akin, na ibabayad niya sa amilyar yung perang binibigay ko sa kanya. Iwala naman ako kasi. Ay, naku. Siguruhin mo lang na nakapagbabayad kayo ng amilyar. Yung pisan mo si Edna, 8 taon ang hindi nakakabayad ng amilyar. Naku, ayun, ang laki ng problema. Bakit? Ano bang mangyayari kapag hindi nakabayad ng amilyar? Hindi ko pa alam. Kasi regular ako nagbabayad ng amilyar. Pero may narinig akong chismis na kapag hindi ka nakabayad ng amilyar, babawiin ng gobyerno ng ari-arian mo. Ay, gano'n ba yun? Ewan ko kung totoo yun. Hindi ko pa naman na-experience yun. Basta ang alam ko lang, may penalties kapag hindi nakakabayad ng amilyar sa tamang araw. Di bali, kakausapin ko ang asawa ko tungkol doon sa amilyar namin. Ross, mukhang marami kang pera ngayon ah. Oo nga pare. Ano? Ang laki ng taya mo ngayon sa sabong ah. Binigyan ka ba ng malaking pera ni Mrs.? Ang totoo yan, mga pare. Pambayad dito ng amilyar namin. Pero hindi ko muna ito ibabayad sa munisipyo. Ha? Kasi malakas ang kutob ko eh. Nakutuban mo bang mananalo ka ngayong araw? Oo pare, ewan ko pero alam nyo kapag ganitong kutob ko, madalas nagkakatotoo. Naku, good luck paring Rosa. Sana manalo ka. Tapos, libre mo kami. Siyempre naman. Ililibre ko kayo. Malakas kayong dalawa sa akin eh. Okay. Paano kaya to? Talo ako sa sabong kanina. Paano ngayon yan? Ano yung kakatwiran ko kay Ira? Bahala na. Basta tulad na lang dati. Dito na pala siya. Bakit ngayon ka lang umuwi? Naibayad mo ba yung amilyar?
Oo, naibayad ko na. Nasaan na yung resibo? Resibo? Oo. Ay, naiwala ako eh. Ano? Naiwala mo na naman? Anong katibayan natin? Na nakabayad na tayo ng amilyar. Pasensya ka na. Nagmamadali kasi akong umuwi. Nagbayad ka ba talaga? O ginastos mo lang sa iba yung pera? Pinagdududahan mo ba ako? Oo. Kasi palagi ko napapansin na nawawala yung resibo. My God, Ross! Hindi naman ako tanga. Nagsasabi ako ng totoo. Nakabayad na ako ng amilyar natin. Kaya pwede ba? Huwag mo na akong pagdudahan. Siguruhin mo lang. Kasi kapag nagkaproblema tayo nang dahil lang sa amilyar... Ano? Tinatakot mo ba ako? Anong gagawin mo? Hindi kita tinatakot. Worried lang ako sa maaaring maging problema natin kapag hindi tayo nakabayad ng amilyar. Ang dami na nating problema sa utang. Ayokong dumagdag pa, pati amilyar natin. Ate Era, may sulat ka. Kanino galing? Mukhang sa munisipyo. Basahin mo na lang. Teka lang, nasa na yung kapatid mo? Nasa bahay ni Mama si Kuya Ross. Nag-aayos ng sirang tubo. Ganun ba? Oo. Kaya palang tagal umuwi. Ay, basahin ko na nga tong sulat. Oh, teka. Oh, bakit ate? Bakit parang nagulat ka? Final notice of delinquency sa real property tax ito eh. Bakit nagpadala ng ganitong munisipyo? Nagbabayad naman ako ng amilyar. Talaga? Ate Era? At ang sabi dito, 8 taon na raw kaming hindi nagbabayad. So, ibig sabihin, 1 taon simula nung bumili kami ng bahay ni minsan hindi nagbayad ng amilyar si Ross. Di ba ate? Palagi ka naman nagbibigay ng pera kay kuya pambayad sa amilyar. Ang tanong nito, ibinabayad ba naman niya yung mga perang binibigay ko? Siya kasi yung nag-aasikaso nung pagbabayad sa amilyar. Ay, buong akala ko naman wala kaming utang. Kung 8 years na kayong hindi nagbabayad, ano kaya mangyayari sa bahay at lupa ninyo ni Kuya Ross? Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Nasaan na yung perang binibigay ko sa yung pambayad ng amilyar? 8 taon na pala tayong hindi nakakabayad, no? Naku, kapag hindi ito nabayaran sa lalong madaling panahon, mawawala sa atin itong bahay at lupa natin. Hindi mawawala ang bahay at lupa natin. Ano? Kapag hindi tayo nakabayad ng amilyar. Bakit naman si Nanay Enchang? Hindi naman nagbabayad ng amilyar pero doon pa rin sila nakatira sa bahay nila. Saan mo dinadala yung perang binibigay ko sa'yo na pambayad? Sige na, aminin ko na. Ano? Hindi ko nga yun na ibayad sa amilyar natin. Saan mo nga dinala? Anong pinagkagastusan mo? Ginamit ko yung pera sa paghahanap ng trabaho. Kung ganun pala, bakit hanggang ngayon wala ka pa ring trabaho? Pwede ba, Ross, huwag mo ako paglulukuhin? Naman, totoo ang sinasabi ko. Wala akong bisyo, alam mo yan. Pero 8 years? Annual naman ang pagbabayad natin ng amilyar. Ibig sabihin, nilusay mo lang yun sa paghanap ng trabaho? Hoy, pwede ba wag mo akong gawing tanga? Oy, ikaw, sumusobra ka na ha? O, ako pa ngayon ang sumusobra? Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Saan mo dinadala yung mga perang pambayad natin? Sige, okay. Aaminin ko na sa'yo. Nagastos ko sa mga personal kong pangangailangan. Pwede ka namang humingi sa akin ng pera eh. Hindi yung ginagastos mo yung pambayad natin sa amilyar. O ngayon, sabihin mo sa akin, saan tayo kukuha ng pera pambayad? Binigyan lang tayo ng munisipyo hanggang next week para mabayaran yung delinquency natin. Susubukan kong umutang sa mga magulang ko. Uutang ka na naman? Tapos poproblemahin natin kapag dumating yung araw ng singilan? Kesa naman sa mawalang property natin. O ano? O sige, gawin mo na ang lahat para makapagdilihensya ka ng pera. Dahil kapag hindi mo nagawa yan at nawala sa atin ang ating ari-arian, hindi ako magdadalawang isip na hiwalayan ka na! Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping unpaid
property tax o amilyar? Wala daw pong bagay na tiyak o sigurado maliban sa kamatayan at buwis, ayon sa isang famous quote ni Benjamin Franklin, isang leading figure ng early American history. Ang kasabihan pong ito ay totoo din maging dito sa Pilipinas dahil hanggang kamatayan, may kaakibat pong buwis para mailipat ang mga ari-arian sa mga tagapagmana, ang tinatawag na estate tax. Pero may isa pa pong mas mabigat na pasanin ang pagmamay-ari ng real properties na kailangang bayaran taon-taon, ang tinatawag na real property tax o amilyar. Ang amilyar ay ang buwis na sinisingil ng mga local government units, ang municipality, city or province para sa lupa, bahay at equipment o mga improvements na ginawa sa real property. Ang kapangyarihan pong ito na maningil ng buwis ay ibinibigay ng Republic Act 7160, otherwise known as the Local Government Code. Ang halaga po ng amilyar ay about 1 to 2% ng halaga sa tax declaration ng lupa at bahay o building at mga equipment. Iba po ang tax declaration ng lupa at iba pa rin po ang tax declaration para sa mga improvements. Kaya nga po may mga kanya-kanya silang buwis na bayarin. Iba sa lupa, iba sa mga improvements. Pero ano nga ba ang maaring mangyari sa bahay nila Era at Ross at ng mga katulad nilang real property owners na hindi nakakabayad ng amilyar? May schedule po na pinapublish ang Treasurer's Office ng local government kung hanggang kailan ang pagbabayad ng buwis. Kung mas maaga itong babayaran, karaniwan ng may discount na hanggang 20% ng annual tax due. Ang halaga po ng diskwento ay nakabatay sa ordinansang ipinasa ng lokal na sanggunian. Kaya't mas makabubuti pong tingnan ito para maka-avail ng mas malaking diskwento. Kung hindi po nababayaran ng real property tax sa takdang oras, may 2% per month na penalty hanggang 36 months. Pero kapag lumagpas na po ng 36 months, ang provincial, city o municipal treasurer ay magpo-post at magpapublish na po ng notice of delinquency at impending sale. Ibig sabihin, isusubasta na po ang property na hindi nababayaran ng amilyar. Ang pinagbentahan, yun po ang i-apply sa pagkakautang sa buwis. Samantala, kapag naisubasta o nabenta sa public auction ng property, ang original owner po ay may 1 taon para i-redeem ito. Maliban sa redemption price, kasama po sa mga babayaran ng owner ang interest, penalties at surcharges, gayon din ang expenses sa auction. Kung hindi po ito matutubo sa loob ng 1 taon, ang pagmamay-ari ng lupa at bahay ay magiging ganap na para sa buyer sa public auction at malilipat na sa kanya ang titulo ng property. Kaya para po sa mga property owners, take note of this para hindi naman po masayang ang ating mga pinaghirapan. At yan po ang hukumang pagtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Compañeras, Mondays to Fridays, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi, dito lang po sa DZRH, DZRH News Television at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong lahat! Maraming salamat, Attorney Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor at Bobby Cruz. Naglapat ng tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga. At sa direksyon ng inyong lingkod, Lionel Benjamin. Hukumang Pantahanan!